Naiharap na rin ngayong araw ng prosekusyon ang ikaapat nilang testigo para sa unang article of impeachment o ang questionabling paggamit ng confidential funds ng BICE. Live mula sa Senado, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, tama ba itong ikaapat na testigo ay yung sumalo ng trabaho noon ni dating State Auditor Wamil na nakatutok sa paggamit ng confidential funds ng BICE? Yes, Gab, matapos ng sumalang ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, ay sunod naman na sumalang ngayong araw ang ikaapat na testigo ng prosecution na mula rin sa COA ICFAO, ang kasalukuyang State Auditor na si Silene May del Campo para nga sa ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Parang wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Yan ang pabirong hirit ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan matapos tumanggi ang depensa na mag-stipulate sa ilang dokumentong nakatakdang ihain ng prosecution. Ayon kay Capunan, handa naman silang gamitin na lamang ang copies and documents ng depensa para maiwasan umano ang pagko-compare sa libo-libong papel na kabilang sa mga ebidensya. Sa pagsalang sa witness stand ni COA ICFAO State Auditor Silene del Campo, sinabi niya na siya ang humalili kay dating State Auditor Roderick Wamil sa pag-audit ng liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Siya ang sumuri sa mga response ng OVP sa Notice of Suspension kaugnay ng confidential funds noong December 2022. Ayon kay Del Campo, hindi pa rin naging compliant ang mga isinumiting dokumento ng OVP sa mga itinakda ng Joint Circular 2015-01 na naging dahilan para magrekomenda siya ng paglabas ng Notice of Disallowance noong August 8, 2024. Tinanong din siya ni Private Prosecutor Lorna Capunan kung sino-sinong sekretaris ng Department of Education ang kanyang na-audit kaugnay ng confidential funds. From 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund. Samantala, giit ng prosecution na mas pinatatag pa ng testimonya na Wamil ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, nagpakita ang testigo ng maraming first time na napansin sa pag-audit. Kabilang narito ang pagsusumite ng daan-daang acknowledgement receipts, kawalan ng official receipts, paghingi ng audit query imbis na audit observation memorandum at paggamit ng gamot bilang reward. Giit din ng prosecution na kung sakaling isauli ang mga pondong saklaw ng Notice of Disallowance, maaari umano itong maging pag-amin na may naging irregularities talaga sa paggamit ng mga nasabing pondo. Binatikos din ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang hindi pag-comply ng OVP staff sa mga requirements kaugnay ng paggamit ng OVP ng confidential funds. Kung may complete staff work yan, hindi sana na minamadali yung proseso, hindi sana kulang-kulang, hindi sana aligaga sa paghahabol, hindi sana nabuo yung chichirya gang na yan, yung mga iba-ibang pangalan ng mga chichirya gang na yan. Gab, bago naman mag-adjourn ang pagdinig kanina ay inaprobahan ng impeachment court ang pagmamarka bilang ebidensya ng affidavit ni self-confessed Davao Death Squad Hitman Arturo Las Cañas na nag-uugnay kay Vice President Sara Duterte sa umano'y extrajudicial killings. At nilino naman ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na ang pagtanggap ng dokumento bilang exhibit ay hindi pa nangangahulugang tinatanggap na ito bilang tunay, admissible o may bigat na ebidensya sa kaso. Gab? Maraming salamat, Patrick Gupo.